Hi guys, magandang araw. Siyempre sa paligid ko at dito sa amin ay napakainit ngayon. Iwan ko kung ilang degree ang init sa ngayon or or ilang intensity yung init ngayon guys. Kaya dito tayo ngayon maglinis sa area na kung saan doon tayo magtatanim ng kamote or kahit ano man lang mga ka-farm. So yun, ipakita ko sa inyo mga ka-farm ay ah yung tinatanggal ko na damo ay yung hindi namamatay sa hindi namamatay sa glyphosate. Kaya ginawa ko na lang na ang ginawa ko is ginamitan ko ng itak or kahit ano man lang ang gamit ko. Yan, napakainit ang likod napakainit sa likod. So yun guys, yung tinatawag na ang tatanggalin natin lang na damo ngayon is yung hindi namamatay na ang glyphosate, yung tinatawag na pad or bila-bila, or sa English is tawag dyan sa English is goose grass, or sa scientific name is Eleusine indica. Kaya ipakita ko sa inyo kung ano, or alam kong common na damo to or sagbot sa ating paligid dito, lalo na sa mga corn farmer, dahil ito yung damo na talagang hindi mamamatay. Iwan ko lang kung mayroon bang mga chemicals dito na tawag dyan, kung may chemicals ba nito na pwedeng makapinsala nitong klaseng damo. Dahil sa lang, sa glyphosate hindi talaga to mamatay. So ipakita ko sa inyo mga ka-farm yung damo na yan. Yung makikita no yan, yan tawag sa amin is bila-bila or pad. So sa scientific name, balik-balik ta ha, Eleusine indica. So para sigurado maklaro nyo guys, atong ipaduol gyud og maayo. So mao na ni. So mao nang asagbot. Kung napansin nyo guys, sa dike, sa ginawa kong dike na silbing daanan, syempre nagagawang dike ko na lang din yan sa aming palayan. Ito yung halos na tira na lang na damo is yung sinasabi o tinatawag nating Eleusine indica in scientific name. Tapos ito yung common grass na bila-bila. Yan, bila-bila ang tawag ana guys. So sa lahat, kapag mag-spray tayo or mag-control tayo ng pangdamo, lalo na yung non-selective herbicide, is ito talaga ang maitira. I-tour ko kayo guys kung saan talaga yung siya lang ba talaga yung damo na natitira. Ang ginawa ko nito is talagang ginamitan ko na lang ng syempre itak, guna or bakos or cycle. So ito, dito na ako kanina, ito ang ginawa ko. Syempre tingnan nyo guys, mayroong bakos, may guna, syempre kung kapuyo napoy sundang. So gitagaan lang nako akong kaugalingon o kapilian ba kay grabe. So simple na guys ana dito So kung sundang atong gamiton, medyo hawi kay dako man siya nga sundang dako ba inyong sundang guys. So siyempre pero kung masayon siya, sayon ang kining bakos o kining guna. Wala day koy cycle kini. Ay iwan ko kung anong tawag diyan sa inyo guys. Ginawa lang ganito. Parang hiwain na lang guys. Sa damo, ito talaga ang maitira kapag mag-spray tayo ng glyphosate. Dahil ito ay resistant na damo. Tinatawag dito sa amin ng bila-bila. Dahil yan, makikita nyo guys na mubilag yun siya mo ng bila-bila. Diba? Tapos, ituturo ko kayo ha, para maniwala kayo na talagang sila lang talaga ang natitira dito na damo. Yung iba ay namamatay na, katulad sa its grass or yung agingay, sila lang talaga yung natira dito. Alam nyo ba kung anong beneficial nito mga ka-farm?
ito ay ginagawang gamot dito sa amin. Dahil kami ay malayo sa ano yan. O Bila-Bila yan guys. Yan. May istorya ba kayo sa Bila-Bila? Yan, ito ay pakikiusapan natin. Pakikiusapan natin ay pag-uusapan pala. Kabulok na kong Tagalog guys. O ito, sabi ko kanina is gamot ito sa mga, lalo na sa mga nanay, yung nanganak tapos mabughat. Yan, ginagawa lang ito, bubunutin to at ilaga. Itong klaseng damo. Siya lang talaga ang nabilin guys or natira. 'Di ba? Papunta tayo dito. O ipakita ko sa inyo. O example, ito mga ka-farm. Ito ang kukunin natin. Yan. Pwede buong pwede buong damo or buong plants guys, ibubunutin yan, kasali na yung kanyang ugat. Tapos, syempre, doon kayo sa malayo sa bahay dahil ito ay kadalasan iibakan ng mga pusa, iibakan ng mga aso, kaya doon kayo kumuha sa pinaka gitna sa daruhan ba, sa pinagtaniman ng mais. Kasi kadalasan ang maitira na damo sa maisan is ito lang talaga kasi hindi ito mamamatay sa tawag dyan sa glyphosate. Iwan ko kung mayroon bang pwedeng makapatay niya na klaseng damo. Ito guys, example ay makikita nyo talaga Bila-Bila ang tawag dyan, padpad, basta yan ang tawag. Basta effective to guys. Paki-research na lang sa inyo na kung ano ang mga beneficial na ating or benefits or makukuha sa ating sa tanim. Maraming yan. Marami tayo makukuha niyan na gamot. Lalo na sa mga babaeng nanganak at tapos nabughat or yung sa nagkaroon ng sakit ba o niya nabughat. Yan. Iano lang yan guys. Ratio proportion lang yan. Ilaga nyo na lang yan. Pakuluan yan mga at least 5 to 10 minutes. Tapos, syempre, pabugnawon, palamigin yung tubig at inumin. Pwede i-maintain nyo this araw-araw yan guys. Dahil, basta i-research nyo lang kay Uncle Google. Malaking tulong to sa atin. Yan, itong klaseng tanim na to. Diba? In Bisaya is kailangan tingnan nyo sa Bisaya di makasurvive manggali ni siya, makasurvive manggali siya sa kanang glyphosate unsa pa kaha nga kanang imnon pa ni sa tao. So doon na gyud siya kanang ang iyang pagka-resistant. So simpre mainom sa tao, so ang tao pod mabaskog. So balik sigla yung mga tao kapag makainom sa klaseng damong ito mga ka-farm. Kahit ito lang mga ka-farm, proven na to mga ka-farm dito sa amin dahil syempre ginagamit din to sa aking inay. Yan. Sa ngayon dahil sobrang init na, hindi muna tayo magsample na magbunot dahil napaka to, kung isali yung ugat niya, napaka tibay talaga to ugat niya kasi maraming talagang parang yung kumpanyo ng kanyang ugat ay grabe, sobrang tibay. Kaya ang ginawa ko is siyempre dahil di mamatay, ang ginawa ko na lang ay giguna. So balik tayo dito mga ka-farm. Yan, mayroon tong beneficial value or tawag dyan health value na tanim. Hindi naman to tanim, damo lang to mga ka-farm, hindi to tinatanim dito. Kaya yun lang mga ka-farm. Kaya dito naging damo na lang to sa aming daanan. So kailangan linisan to namin, i-remove ito dahil delikado kapag may dumaan ng mga bata. Syempre baka mayroong naka-stay na or nag-relax na ahas or matuklaw yung bata. Kasi kadalasan lumabas yun ang mga ahas ngayon dahil sa sobrang init sa panahon. Delikado kung sakali may mga pamangkin na dumaan dito kung mayroong ahas. Kaya ito ay inisprehan na namin to mga guys, inisprehan na namin to. Kaso ito ay syempre ito lang sila ang
na natira na lang dahil hindi ito namamatay sa pang spray ng damo. Yan. So ang ginawa namin, siyempre dimano na lang. Wala naman akong grass cutter or brush cutter. Pwede naman to kung mayroong grass cutter. Kasi ang ipalit ko dito, itatanim ko na lang parang siyempre kahit umuulan pwedeng madaanan tong dike na to, kasi ito yung main daanan ko pa punta sa kabilang bahay, punta sa bahay ng inay. Kaya ito ay linapadan ko. Kaya guys, tatanggalin ko tong tinatawag na goose grass or Eleusine indica ay dahil delikado ito sa ahas, at papalitan ko na lang ito ng mani-mani. Maganda yung mani-mani dahil attractant din yun sa mga ibang pest, dahil yung mani-mani ay ang kulay ng kanyang bulaklak is kulay yellow or dilaw. Kaya yun, kailangan nating linisan. Tapos kapag hindi to natin lilinisan guys, ay dito mamumuhay yung ibang piste at dito sila mag-stay at mag-antay na lang sa ating main crop na itinatanim. Kung sakaling magtatanim tayo, siyempre nandito na sila diretso. Kaya kailangan natin itong linisan. Kasi alam nyo, ang mas maraming danyos ngayon sa atake ng uod, lalo na sa fall armyworm, yung maraming damo na maisan or yung mga corn farmer. Doon sila naka-observer guys na kung saan yung maraming ganitong damo, nang doon na maraming danyos ng damage na fall armyworm. Kaya kahit hindi naman to makaapaw sa mais, kailangan din to i-control using sa guna na lang or kamot kung sa maisan, dahil nandun namumuhay yung fall armyworm. Kasi shaded to kapag panahon during sa tag-araw o sa init na time. Kaya ayun guys, mapapansin nyo ay malaking dike to na daanan papunta doon sa bahay ng inay. Yan. Kaya ipapalit ko dito is yung mani-mani. Makikita nyo rin yun guys kapag mataniman na to. Meron na akong natapos dito, tingnan nyo. Malaking dike ang ginawa ko dahil ito yung daanan namin papunta sa Napapansin nyo yung mga tanim sa gilid. Ito ay area na potential sa rice, pero sa ngayon is hindi pa ito magamit. Ito lang muna. Pansamantala lang ito mga ka-farm. Tinaniman ko muna ng kamuti, munggo, or yung doon banda ay permanent na yun dahil mayroon ng lemonsito or calamansi. Dito ay papunta tayo dyan guys. Kaya yun lang. Thank you so much for watching. Salamat sa inyong support. Marami pa akong magunap ako.